Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Basagin natin kasi ngayon mga kababayan, itong panggagatong ng mga DDS, gustong gayahin yung Indonesia. Tapos yung Nepal na nag-protest, nag-people power dahil sa korupsyon. Sa Nepal, yung pag-ban sa social media, then korupsyon na rin po. Ngayon, dito sa Pilipinas, massive yung mga pagpapakalat mga kababayan ng mga images and stories ng mga kaganapan sa Indonesia, pati Bangladesh pala, at Nepal para gatungan yung ating mga mamamayang Filipino na gayahin. Yan ang agenda ng mga anti-Marcos forces. Yan yun, si Malotikia. Hindi ko na i-share yung sunog kasi nare-restrict ng YouTube. Pasensya na kayo. Ikwento ko na lang po. 2 beses kasi akong gumawa ng content kahapon. Habang breaking news yung nangyayari sa Nepal. Pero yung sa Indonesia, matagal na po. Mga ilang weeks na. Ito yung bago sa Nepal. Ang problema, nare-restrict po. Kaya hindi ko na ipakita yung mga images ng violence. Ayaw ng YouTube. Kaya massive yung mga pagsishare po nitong mga trolls para gatungan ang gulo dito sa Pilipinas. Yan sabi ni Malo Tikiya kahapon, first Bangladesh, then Indonesia, and now Nepal. Is there a regional movement led by Jinsei? Is the Philippines ready? In less than 48 hours, Jinsei protest in Nepal did the following: burned down multiple politicians' houses, increased the protest even during curfew and firing around multiple cities, made the Prime Minister resign, entered Parliament and burned it. This is the generation that does not forgive, does not forget. Malinaw na panggatong po. Huwag tayong pauuto sa kanila, mga kababayan. Alam natin kung sino yung gusto nilang iluklok. Base po sa investigasyon ng Kongreso, pati ng Senado, lumalabas mga kababayan, yung korupsyon, dekada-dekada na. At tumindi, mga kababayan, yung past administration, 2016, yung kay Diskaya, pinagtatakpan mga kababayan ng Senado sa mga naunang investigasyon. Alam na ninyo, kasi kaalyado yung may hawak ng Blue Ribbon Committee dati. Tapos yung Senate President, sympathetic sa kanila. Mamaya ibigay ko sa inyo yung mga ebidensya. O ito pa, yung vlogger sa Amerika, malagim na pag-alsa sa Nepal. Punong ministro nagbitiw habang lumuluba ang karahasan. Sabay share nitong laging nagre-react sa akin na troll. Lagi ko siyang nakikita itong si Jika o. Ang duda ko rito mga kababayan, itong si Jika o, active siya masyado kahit saang channel. Yan gawin rin dapat yan sa korap na magnanakaw sa gobyerno ni Narcos. Kita ninyo ang pattern na ginagawa nila. Panggagatong, pagpauuto sa kanila mga kababayan. Ito pa, Philippine coming soon. Shinare niya yung image ng nasusunog na parliament. Ayaw ko lang ipakita sa inyo kasi nare-restrict ng YouTube. Alam na ninyo, nakita niya siguro. Tapos, nag-post siya nito, Philippine coming soon. Yan Tata. Mga fake accounts ito. Kaya sabi ni Jaramila Ronalyn, dito lang kayo sa FB malakas na mga didilis. Pero mas marami pa rin naniniwala kayang ayusin ni PBBM ang Pilipinas. Sinusupalpal po ng mga tao, ng ating mga mamamayan Filipino, ng mga netizens, ito mga DDS trolls, pati yung mga vloggers nila at propagandist. Kasi alam ng mga mamamayan ang totoo kaganapan. And in fact ngayon, i-update ko kayo ng mga aksyon ng gobyerno. So, ito report ng UNTV. Yan Mr. Maravillas. Ito na yung mga documents, mga kababayan, sa isasampang kaso. Inianda na po yung mga dokumento. Yan Mabilis umaksyon ng ating gobyerno. UNTV News and Rescue, tingnan, nakahanda na ang unang batch ng mga kasong kriminal na ihahain ngayong umaga ng Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa Office of the Ombudsman laban sa ilang DPWH officials at iba pang contractors na sangkot sa mga anomalyang flood control projects ng ahensya.
Ayon sa kalihim, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang mga may sala sa likod ng mga ghost at substandard flood control projects ng DPWH. Kabilang sa mga sasampahan ng kaso ay ang ilang tauhan ng Bulacan First District Engineering Office at ang ilang contractors, kabilang na ang Wawaw Builders, Sims Construction Trading, St. Timothy Construction Corporation, na pagmamay-ari ng mga diskaya at iba pa. So makikita ninyo ang pagiging seryoso ng ating Pangulong Bongbong Marcos na papanagutin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba? Walang rason na mag-alsa ang mga mamamayang Filipino at tularan ang Indonesia, Bangladesh at Nepal. Kaya lang may mga tao gustong manggatong, mga kababayan. Daanin natin sa tamang proseso at ito'y ginagawa na ng ating gobyerno. Huwag padala sa sulsul ng mga tao, mga grupo na may vested interest. Alam natin kung sino yung gusto nilang ipalit. Mas malala pa. Di ba? Ito pa, yung balita, 58 minutes ago pa lang, published ng Philippine Star. Ano sabi rito? Dizon, 6 DOJ lookout order versus Bunuan and Mayor. Isinabit ni Ping Lacson, itong si Bunuan, pati itong isang mayor. Yan sabi rito, si DPWH Secretary Vince Dizon, 6 DOJ lookout order versus Bunuan, tapos yung mayor, nakasosyo niya. Sabi rito, the timely issuance of an immigration lookout bulletin is of utmost necessity to enable the current investigation to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people, sabi po ni Vince Dizon, DPWH Secretary. Dizon has asked the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin or ILBO covering his predecessor Manuel Bunuan and the latter's daughter Fatima Gay de la Cruz, as well as Mayor Rene Maglangke of Candaba, Pampanga, and daughter Masi Monique. Dizon relayed his request to DOJ Secretary Remulla in a letter dated September 8. Mabilis po ang aksyon. The request was in compliance with a directive from President Marcos, sabi po ni Dizon. So lahat ito utos ng ating Pangulo. So anong rason na mag-alsa ang mga mamamayang Filipino against the administration? Yung mismong administrasyon ng ating Pangulo, mismong yung ating Pangulo nangunguna sa pagpapaimbestiga as a result ng kanyang SONA na mahiya naman kayo at finalo up niya mga kababayan through the launching ng isumbong sa Pangulo, sumbong sa Pangulo. Itong investigasyon sa Senado at sa Kongreso, resulta ito ng naging pag-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga panggagatong po ng mga DDS na mag-alsa laban sa gobyerno, baseless po at tularan yung Nepal, Indonesia at Bangladesh. Baseless and selfish po. Ang objective nila, yung dating objective, yung pag-upo ng designated survivor nila. So sabi dito sa balita ng One News, also named in the lookout bulletin, request was Sunshine Bernardo, Corporate Secretary of MBB, Global Properties Corporation. Senator Ping Lacson, in a privileged speech last Tuesday, had barred the alleged involvement of MBB Global Properties Corporation in anomalous flood control projects of the DPWH. Lacson, in his expose, said Bunuan, Maglangke, and former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo were business partners in the MBB Global Properties Corporation. An investigation is being conducted on DPWH officials and key officers of construction companies allegedly involved in ghost projects and or substandard construction of flood control projects. The timely issuance of ILBO is of utmost necessity to enable the current investigations to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people, sabi po ni Dizon. So malinaw po, hindi kinukonsente ng ating Pangulo, ng ating administrasyon at mabilis ang aksyon. Gusto ng ating Pangulo tuldukan once and for all itong matindi na korupsyon sa gobyerno na nangyari, mga kababayan,
Matagal na po, dekada na. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang ang naglakas ng loob para labanan ito. Tapusin na ito po. So ito po, ang sabi, napapabalita, si ex-Supreme Court Justice Bernabe kasama sa pwedeng i-appoint sa bubuin mga kababayan na independent commission to probe flood control scam. Ang unang napangalanan, si Babe Singson, tapos si Baguio City Mayor Magalong. Pero sabi ng ating Pangulo, dapat hindi politiko, so disqualified na po si Magalong. Itong mga pangalan na lumilitaw po, hindi pa man ito final. Mga lumilitaw pa lang na mga pangalan. Na ako nga, duda din sa mga pangalan na lumilitaw kasi karamihan dito associated sa mga dilawan. I think yung mga dilawan may agenda rin. So, hintayin na lang natin yung mga pangalan na ilalabas ng ating Pangulo. Kasi kung sino-sino yung lumalabas na pangalan, gusto sigurong i-hijack ng mga dilawan yung investigasyon. Kasi yung mga dilawan, yung mga hardliner na dilawan po, anti-Marcos yan, allied sa mga left, na ang agenda din po, ang left, resign all. Kasi may gusto din silang iupuin sa Palasyo Malacanang. So huwag tayo, mga kababayan, papaloko dito sa may mga vested interest. Ito mga dilawan, sabi ko nga po mga kababayan, more than 30 years sila na namayagpag. Pero ano nangyari? Walang nangyaring maayos sa ating bansa. In fact, itong ganitong kalakaran na SOP at pagnanakaw sa mga public works, pandadaya, flood control scam, dekada na to. Ngayon lang ito, mga kababayan, nangyari na mismo yung ating Pangulo ang nagbulgar at nangunguna sa investigasyon. O ito yung balita, mga kababayan, kasi may rally daw. Mag-ingat po tayo dito. Sa report ng Bilyonaryo News, stay vigilant, Manila Polo Club Management warns townhouse residents ahead of EDSA rally. Baka gayahin yung Nepal. Yan o, September 13 daw, expected to start along EDSA and potentially move toward Forbes Park. Kasi nandun yung bahay, mga kababayan ng mga mayayaman na sangkot sa mga iskandalo. Gusto nilang ulitin yung pagsugod doon sa bahay ng mga diskaya, saka sa DPWH, pinagbabato ng putik. Pero ang gusto nilang mangyari, mga kababayan, kopyahin yung Nepal, sinunog, huwag ganun po, na idadamay natin, pati yung neighborhood. Doon po sa Nepal, pati mga sasakyan, pati yung Hilton Hotel, sinunog. Mga bahay, hindi man tangkot, nadamay. You see? Ang daming nadamay. After nasunogon yung mga bahay ng mga officials, dinamay na pati mga pribadong structures, mga buildings. Tapos, may mga pinasok po na mga buildings na may stock, mall yata yun May stock na mga bigas. Looting. Massive ang looting doon. You see? So wag natin gawin ang ganon, mga kababayan. Daanin natin sa mahinahon na mga protesta kung gusto ninyo kasi that is guaranteed by the Constitution yung peaceful assembly. Pero kung magiging violent protest na po, tulad ng nangyayari dyan sa Nepal, sa Indonesia, hindi dapat ganon po. Kasi unang-una, hindi man nagpapabaya yung ating gobyerno. Mismo sila ngayon ang nangunguna sa pag-imbestiga nitong mga korupsyon. At ngayon nga po, ipafile na yung mga kaso. Yes, sabi dito sa Bilyonaryo News, it added that the management is coordinating with local authorities and has implemented additional security measures ahead of the weekend. Management said it would provide updates as new information becomes available. Ayan muna, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product natin binibenta online. I am amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po mag-try nito, mag-message na lang po sa akin. Pati yung mga gustong magnegosyo. Dante Maravillas sa Facebook account po. So lagi nating tatandaan, sa ating buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.